Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy! Komeo so tanghon! Kumeas so tanghon. So good. So tanghon. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. I glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. Mancha. Hello, Pride Bar
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Barbell. ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Pal. May trabaho paglinggo. May trabaho paglinggo. Meron sa DZRH. Pag-uusapan natin ang mga job opening, tips para mapaganda ang trabaho at mga usapin na makakapagpaganda sa trabaho ng mga Pinoy para sa kanya, sa kanyang pamilya at sa kanyang bayan. Kasama ang inyong ka-workmates, sina Barbie Atienza at Glady Mabini. May trabaho. Masarap pakinggan, panoorin at i-follow on air at online habang nagtatrabaho o siya trabaho na sa DZRH. May trabaho. May trabaho. Kaagapay ninyo sa paghahanap buhay. May trabaho. Kaagapay din sa pananagumpay. Kami sumasaludo sa inyong talino, tiyaga at galing. Aming handog sa ating kapwa Pilipino. May trabaho. Babalik po ulit programa tuwing linggo ng hapon. Ito bang may trabaho? Ako po ang inyong workmate, Barbie Atienza, mula dito sa pusod ng Old Walled City of Intramuros, dito po sa Maynila. At sa ngalan ni Glady Mabini, ako po bumabati sa inyo ng magandang hapon po sa inyo lahat. Ikapitong araw na ng Disyembre, malapit na ang Pasko. At ang ating pong partner, si Glady Mabini, medyo abala po ngayon, madaming inaasikaso dahil malapit na nga magpasko. Pero ang katuwang niya or ang kalili niya dito sa ating programa, walang iba kundi ating matalik na kaibigan. Si Alan Visitasyon. Magandang hapon sa iyo, Alan. Hoy, nasaan si Alan? Magandang hapon, Sir Barbie, at sa lahat ng nakikinig sa atin sa Himpilan, sa Himpapawid, at dito mismo sa studio. Maraming salamat, Sir Barbie, at syempre binabati natin si Ma'am Glady ng isang maganda at malusog na araw. Thank you very much sa pagkakataon nito. Ito'y magandang araw, Sir Barbie. Kamusta po kayo? Ay, mabuti naman at salamat. At nandiyan ka ikaw tumitimon dyan sa ating himpilan. At ako'y naka-remote dito sa Intramuros, Manila. Sabi ko nga kanina. Dahil maganda nito. We're getting into the second half of the long weekend. Weekend tayo dahil walang pasok bukas. Yan po'y holiday. National regular holiday. At ang pinagdiriwang dyan, ito nga sinasabi ko, Alan yung magkakaroon tayo ng holiday, walang pasok, walang trabaho, kailangan nauunawa naman natin kung ano yung kapustahan natin pinagdiriwang. Para, wag naman yung bakasyon lang ng bakasyon. Kung ano man yung okasyon, kung bakit walang pasok, sana magtutuunan din natin ang pansin at kahit konting sandali. Ito po isang importanteng kapistahan sa simbahang Katolika, sa mananampalatayang Katoliko. Ito po ang tinatawag nating Feast of the Immaculate Conception. Immaculate Conception of our Blessed Mother. Yan po isang okasyon na nakasentro sa mahal na inang Maria. At ngayon kaya ako nandito, Alan nandito ako sa Intramuros dahil nandito yung annual Grand Procession, Grand Marian Procession. At dito siguro ay mga higit 100, I'm sure, na mga imahen at mga may taglay ng mga iba't ibang titulo ng mahal ng Bereng Maria, mahal na inang Maria. Nandiyan yung kami kasi, yung pamilya namin, meron din kami sariling. Kasi ngayon, Alan, para malimitahan, ang nagpaparada, nagpo-procession ngayon, yung mga may imahen na nasa pag-aari at pag-ingat
ng mga pribadong pamilya. Okay? Kasi meron mga imahe ni Mama Mary, yan nakatalaga doon sa mga simbahan. Okay? Pero meron din mga sariling mga pag-aari ng pribadong sektor. This year, para ma-manage ng mabuti yung prosesyon, ginawa nila lahat muna, yung mga privately owned na images ni Mama Mary. Napakaganda, Okay? napakaganda. Tapos yung mga images ni Mama Mary na that belong to the different parishes, nilagyan sila ng mga stations around Maganda yan, sa may palibot station. ng Intramuros. Hindi na sila magpo-prosesyon. Naka-stationary na lang sila doon. So, humigit kumulang. Hindi. Higit sa 100 yung mga imahe na makikita po. Napakaganda. At napakaganda ng mga kwento ng bawat isa na imahe ng Maria. Sabi nung isang hindi Katoliko, bakit ba napakaraming Maria? Hindi po, isa lang po ang Inang Maria. Kaya lang iba't iba yung mga tungkulin niya, iba't iba yung kanyang mga papel sa buhay ng mga Kristiyano, ng mga Katoliko. Kaya binibigyan siya ng different titles. Yun sa amin po, hindi pa nga masyadong kilala yung Our Lady of La Leche. La Leche. Yun. Ano yan? Nuestra Señora de la Leche. Ibig sabihin po yan, she's the Our Lady of the Milk at siya yung patron ng safe delivery. Yung mga manganganak. Di ba? Alam mo naman, sabi nila, pag nanganganak ang babae, ang isang pana sa hukay dahil lagi nasa namimiligro. O yun mga nagdadasal Our Lady of La Leche para matulungan sila maging ligtas sa kanilang panganganak. Okay? Yun ang Our Lady of La Leche. Yun ang sabihin natin favorite ng aming pamilya. Amen. Dahil marami na siyang nagawang gumala sa aming pamilya. Ano ba ang paborito mong imahe ni Mama Mary? Siyempre, doon tayo lagi sa imahen niyan doon sa Baclaran. Doon tayo sa Mother of Perpetual. Perpetual Help. Oo, dyan ang most popular na national shrine. Sir Barbie, coinciding with the Immaculate Conception celebration today, we would and tomorrow of course, we would like to also to congratulate and batiin ang mga nakasama natin sa Operation Good Heart. Ito po yung pagkilos, paggalaw na pagtulong doon sa mga na-abandoned na kababayan natin, especially doon sa probinsya. May mga kababayan po tayo na talagang, alam nyo, bilang tayo na nabibilang doon sa tinatawag nating spotter, no? Naghahanap tayo, tumutulong at ito'y itinatawid natin sa mga taong gustong tumulong. Operation Good Heart. Magandang banggitin ang mga pangalan nila. Dyan, nag-aalan, ha? Pero meron din tayong meron din tayong Mama Mary na Our Lady of the Abandoned. Uy, dapat doon yung mga makakasama natin yan. Yung puntahan ng yung mga abandonado. Yan. Batiin mo na yung mga kasama mo dyan. Binabati ko po si Jolly Sarina ng Canada. Nagpadala po ito ng ayuda at si Tiffany Boras ng New Jersey, Nancy Santos ng Dallas, Texas, Lalaine Gidal ng California, Kay Visitasyon ng California, kamag-anak ko to. At syempre tayo nagpapasalamat sa kanilang paghatid tulong, pagtawid gutom, pambili ng gamot at syempre ang kanilang mga pinakakailangan, ang kanilang araw-araw na pagkain. Wala pong administrative cost to at mabuhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yun. Saka maganda dyan, mapapaabot talaga. Yes. Yung naman yung tulong na binadala. Yes. Mapapaabot sa mga nangangailangan. At sir, alam mo, Alan, gusto ko rin paliwanag pa. Gusto ko pa rin patuloy yung paliwanag natin. Yung madaming misconception kasi na kahit mga Katoliko mismo, mga debotong Katoliko, yung Immaculate Conception, yan po ang kasaysayan nung paglilihi ni Santa Ana, ni Mother Mary, yung mother niya. Naglihi siya, ang ano po dyan, si Mother Mary ipinanganak or pinaglihi ng walang original sin. Siya lang ang nilalang na pinaglihi at pinanganak ng walang original sin. Kaya ang ating mahal na ina
tinalaga po talaga maging puro, maging pure sa kanyang kabuuan. Siya yung virgin mother. Yeah. Naging ina siya kahit walang relasyon sa partner, sa asawa, no, sa St. Joseph. Tapos yun nga, pinanganak, pinaglihi, sinilang, walang kasalanan. At namatay ng walang kasalanan. Kaya yung assumption naman niya, itinaas siya, inakyat siya sa langit ng buong katawan. Yan. Hindi lang kaluluwa, kundi buong katawan. Totoo. Intindi natin yan, ha? Dahil yung iba, ang pagkakaintindi, yung Immaculate Conception, yung pagkalihin ni Mama Mary kay Jesus. Ha? Hindi po tama yun. Kasi December 8 yung Immaculate Conception. Kaya si Mama Mary, 9 months after, September 9, pinanganak. Correct. Yun, okay, maliwanag. Napakaganda. Hindi Immaculate Conception ni Jesus kasi December 8 yung Immaculate Conception, yung feast. Tapos birthday na ni Jesus December 25. So hindi ganun yun. Either kulang or sobra. Mahigit 1 taon, di ba? Totoo yan. Mabuti mali. Alam mo ako, natutunan ko to, Alan, ha? Katoliko ako buhay ko, pero natutunan ko to nung pagkatapos ko na mag-college. Talaga? Catholic school yung pinag-aralan ko. Oo. Diba? Ay, Sir Barbie, dahil napag-uusapan ng Pasko at isa sa mga pinakamagandang pamasko yata na nabigay sa atin ng tadhana ay itong tinatawag nating pinagsanib na congratulation para sa ating mga manggagawa at ating mga employer. Sir Barbie, nung isang araw ay lumabas na ang desisyon ng Supreme Court. Pinanigan ang mga petitioners kung saan ang humigit kumulang 89 billion pesos ng PhilHealth ay ibabalik na sa PhilHealth funds. Kaya po congratulations. Nakakatuwang isipin dahil natutuwa ang mga manggagawa at natutuwa din ang mga employer sa nangyaring ito. Isang bagay ito mula sa Supreme Court. Congratulations at salamat po sa magandang pamasko na binitawan ng tadhana. Yes, Sir Barbie. Hindi lagi nangyayari yun. Employer at employee, pareho natutuwa. Pareho natutuwa. Sa totoo lang po, pareho. Sabi nga, gusto ng employer, sabi nga daw nila, Sir Barbie, pag ikaw ay nakalatay na sa ospital, hindi na tatanungin kung ikaw yung employee o ikaw yung employer. Kaya ito lahat dapat makinabang. Nasa binigay ng PhilHealth ng Supreme Court at ayon na rin po sa unanimous decision, Sir Barbie, na pumapabor sa manggagawa at sa mga employer ay ang sinabi ng Supreme Court, wag na wag kalimutan ang purpose ng surplus fund ng PhilHealth. Yan ay gagamitin lamang upang kanyang purpose. Yung significance nun eh. Yung kailangan, kung ano yung pinaglaanan, doon dapat mapunta. Yan. Di ba? Walang iba yan. Yung mga nangyayari sa gobyerno, yung pinaglaanan para maibsan yung mga paghihirap natin dahil sa baha. Yung pala yung pamakakaperwisyo natin. Totoo. Dahil ninakaw na. Yan ang masakit dyan eh. Pero alam nyo kahit na madami tayong problema, madami tayong hinanakit sa ating pamahalaan, sa ating mga leader, tapos okay, sa ating mga sariling buhay, personal na buhay. Alam mo na, medyo napagnilay-nilayan ko lang, alam mo, isang gusto nating ibagsak dyan na matindi sa ating mga co-workers, sa mga ating mga kababayan. Ay yung tinatawag nilang importante raw sa atin, matuto tayo ng cognitive reframing. Yan. Cognitive reframing. Ano ibig sabihin yan? Kailangan daw, kung ano man yung sitwasyon na inaharap natin, hahanapan natin ng magandang anggulo yan. At hahanapan natin kung ano ang pwede natin gawin para matukoy yung problemang inaharap natin. Ay, for example, kagaya yung kasama natin yung sa estasyon, si Paring Het. Walang girlfriend hanggang ngayon eh. Paring Het, Huwag ka magmumukmok, huwag kang sasamaan loob. Siguro sabi ni Lord, di ba, alam mo, meron ako nakalaan para sa'yo, pagyayamanin muna kita. Kasi ngayon, baka pag nag-girlfriend ka, walang matira sa sweldo mo dahil sa paggastos sa girlfriend mo. Reframing. Yung reframing. Nagkanakawan sa gobyerno. Ibayin natin.
Buti na lang at nagkabistuhan na. Buti na lang O, at dahil iba, hindi- buti na lang at may kulong at may balik. Yan. Yan ang maganda dyan, di ba? Pero ganun pa man, di ba? Ganun pa man, anong gagawin mo, di ba? O galit tayo, masama loob natin. Pero life goes on. Sinasabi nga nung iba, hindi pwedeng hindi pwedeng moving on. Pwede, mag-move on. Huwag mo kakalimutan yung dapat managot. Yan. Huwag mo kakalimutan habulin yung mga may kasalanan. Yan, oo. Pero you have to move on with your life. Yan, tama Di yan. ba? Oo. Hindi naman pwede tumigil na tayo lahat at nagmumura tayo. Binabato natin ang mga opisyal. Oo. O tapos, and what? Sabi, kulong. Tama yun. Pero pag nakulong, Yan, oo. yayaman na ba tayo? Unlad na ba bayan? Hindi pa rin eh. Tayo kailangan mag-reframing ng ating mindset. Iniiba natin yung takbo ng ating pag-iisip, Yan. ng ating pag-unawa, ng ating pagtanggap sa mga bagay-bagay. Bagamat negatibo siya, tayo merong karapatan o meron tayong kakayanan na gawing positibo at maganda. Yan. Kahit na masama ang pangyayari. Lalo na pag ikaw marunong manalangin, Alan. Di ba? Dahil sa Panginoon, walang imposible. Totoo yan. Only God can write Totoo yan. Ah, Totoo yan. Only God can write straight with crooked lines. Totoo yan. Kahit na balaktot ang mga pangyayari, pag ginusto ng Panginoon dahil nagdasal ka, yung pala gusto ni Alan eh. Totoo O gagawin tuwid ng Panginoon yung pangyayari. Nothing is impossible. Totoo yan. Diba? Katulad ng So mga, that's cognitive framing. katulad ng mga maraming members ng PhilHealth, Yeah. sinubaybayan natin yan, pinagdasal natin yan. Hanggang dun mismo sa Padre Pauras, tayo ay nakiisa sa pagdarasal sa labas ng Supreme Court at nakita nyo naman po ang biyaya at pagsagot ng Panginoon. Dahil moving on, ang ating pinag-uusapan, Sir Barbie, gusto ko rin mag-move on papuntang Bicol. Ay gusto kong batiin ang ating mabait na kaibigan na tiga Bicol, walang iba kundi si Mr. Felipe Trinidad, ang gwapong-gwapong Felipe Trinidad Balae. Merry Christmas! Magandang hapon. Uragon, oo. At syempre, binabati ko din si Coach Joseph Rodelas, ang ating voice coach. Yan. Pang-bibar yan. Babatiin ko na rin Babatiin ko na rin yung mga player ng yung mga team ng Colegio de San Juan de Letran. Pasok sa finals. Yan. Yung senior at junior. Wow. Yung college team at yung high school. Yung senior lalabanan yung kanina lang nanalo yung San Beda. Talagang classic showdown to. Letran San Beda para sa finals ng NCAA. Sa high school naman, Letran kalaban ay Mapua. Yeah. Magkapit bahay sa Intramuros. Gandang bakbakan Galing, ha? Simula na yata sa Miyerkules. Magbabalik tayo. Huwag kayong alis. Dito lang po kayo sa DZRH, ang una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ang may trabaho ay magbabalik. Huwag kayong gagalaw. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Okay, muli tayo nagbabalik sa ating programang May Trabaho at tuloy-tuloy po ang ating talakayan. May babatiin ka ba dyan, Alan? Na si Alan nandun sa impila ng DZRH live direct from Pasay City. O, Alan? Yes, Sir Barbie, magandang hapon Ayun. at maraming salamat. Tayo ay Oh. nagbabalik sa Himpapawid. Ay pinapaalala lang natin sa lahat ng mga manggagawang motorista sa Tuesday po. Mga kasama, bababa po ang gasolina. So, yun lang po ang ating pangulat na gagawin para sa Tuesday. Malaki ang pagbaba, kasamang Barbie. At ito nga po, tuloy-tuloy tayo sa programa habang hinihintay natin ang pagbalik ni kasamang Barbie sa Himpapawid. Tuloy po ang pagbati natin. Binabati po natin muli ang ating kasama dyan sa Bicol, Mr. Felipe Trinidad at Coach Joseph Rodelas. Ayan nga po ang ating... At higit sa lahat, binabati natin, Sir Barbie, yung ating koponan sa SEA Games. No? Sa Philippine contingent, dumating na lahat sa Thailand. At sa 2 days from now ay mag-uumpisa na po ang opening ng SEA Games diyan po sa Thailand at nag-umpisa na po noong December 3 ang mga pangunahing laban ng sports. Ayan po yung football sa Thailand sa SEA Games at sa Tuesday nga po ay mag-uumpisa na ang opening. Nung huling SEA Games sa Sir Barbie, tayo po ay bumilang sa 5th place ng laban sa SEA Games at nung 2019 naman ay makikita natin na tayo po ay nag-overall champion sa SEA Games. Yan po ay ginanap sa Pilipinas. At inaasahan po natin ang napakalakas na contingent ngayon ng Philippine team na tayo bumabati sa kanila. At sa lahat po ng mga manggagawang Pilipino na may anak na maglalaro dyan sa SEA Games sa Thailand, sa inyong lahat po, may the God's best wishes goes to you all. At syempre tayo rin po ay nagpapasalamat na lumabas din naman po ang desisyon, Sir Barbie. Yes, Sir Barbie. Dumabas. Chop, in and out ka. Halos napaka-weak ang pasok ng signal mo, Sir Barbie. Yan. At yun nga, Sir. Okay. Yan. Sige, tuloy lang. Oo, Sir Barbie, binabati rin natin ang koponan at syempre ang Philippine sports community. Lumabas na rin po yung desisyon ng Supreme Court, unanimous decision po na i-remit na po ng PAGCOR ang kanyang surplus 5% since 2019 pa po, 16 pa po ito. At madadagdagan na naman ng pondo ang Philippine sports. Ito ay maganda para punla sa mga equipments na pangangailangan nila. So, sunod-sunod po ang Paskong dumating, pamasko sa pangmanggagawang Pilipino, sa mga employer at ito naman po sa ating mga atletang Pilipino. Itong lumabas na desisyon ng Philippine Sports Commission kung saan pinangunahan po ni dating Congressman Giao ang TRO nito sa Supreme Court. At syempre, binabati natin ang grupo ni Senator Pimentel na pinangunahan din
ang pagpetition sa Supreme Court na ito nga naman po ay nagbunga ngayon ng pagbabalik ng humigit kumulang 60 billion pesos sa PhilHealth. Sir Barbie. Yan, tama. Thank you. Hinihintay natin ang pagbabalik ni Sir Barbie. Sir Barbie, tila napapanahon na yata na tayo magpapaalam na, Sir Barbie. At tuloy muna. At tuloy-tuloy lang tayo at hintayin natin si Sir Barbie. Anyway, dun nga po sa desisyon ng Supreme Court, malaki po talaga ang kinatuwa ng ating mga employer, mga investors po. Dahil alam niyo naman po ito ay napakalaking bagay para sa ating kalusugan. Itong PhilHealth. Ganun pa man, tayo po ay nakikiusap sa himpilan at sa kagawaran ng PhilHealth na sana po itong 60 billion na ibabalik kung saan may 29 billion pang natitira sa kaban ng PhilHealth, sana naman po gamitin nyo ito ng ikabubuti at ikagagaan ng kalagayan ng ating mga miyembro sa PhilHealth sapagkat Supreme Court na nga po nag-utos at nagpaliwanag na ang purpose po ng surplus ay hindi po upang kunin ng sino mang ahensya, ngunit ito po ay gamitin upang mapagaan ang premium payment ng mga employees at sana mapaibaba po ang presyo. At sana po maibalik din po yung ating mga room rates sa PhilHealth. Kailangan po mabalik yan. At congratulations sa ating mga kababayan. Back to you, Sir Barbie. Basta kung ano man makakabuti sa ating mga mamamayan. Ganyan sinasabi ko kanina na tama, bulin natin yung mga mandarambong, magnanakaw, mga walang iya sa pamamahala. Pero moving on, yun ang ibig sabihin, no? Tuloy tayo sa ating pamumuhay. Sana tuloy-tuloy na mapaganda ang kondisyon, ang kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Sa anumang paraan, yung pagbaba ng presyo ng gasolina, pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin, at pagtaas naman ng antas at kalidad ng mga serbisyong pampubliko, kasama na ang health, kasama na yung mga rescue program, yung mga, wag masyado, yung ayuda, hindi ko alam sa'yo, alam ko, anong tingin mo, pero ako, hindi ako masyadong palo dyan eh. I think hindi healthy yung, nagkakaroon tayo ng yung mendicancy mentality, parang, ano na lang tayo, tanghod na lang tayo ng tanghod, parang sinasanay tayo sa ganun, wag naman, you know. Meron siguro mga iba pang mga mas malikhain at mas produktibong pamamaraan para matulungan ang ating mga kababayan. Di ba? At paalam na tayo. Yan, maraming salamat. Higit sa lahat, maraming salamat kay Joms Tumbaga ng Las Piñas. Nakikinig, nanonood, sumusubaybay sa atin. Isang public servant po yan. Joms, salamat sa iyo. Moving on tayo, moving on. Moving on, Joms, moving on. Sa rehas, sabi ni Joms. Moving on sa rehas daw. Yung oo nga, yung mga piloto natin dyan, magandang hapon. Kanina nawala ako sa Zoom eh. Ayaw na nila akong pabalikin. Moving on sa Inaharang ako nila sila Norman ba? Ayan, dito sila lahat. Mga kababayan, yun lang po ang paalala natin ngayong weekend na to, long weekend hanggang bukas, bakasyon. Samot-samo pa rin, samot-sari pa rin mga problemang inaharap natin, lalo na ngayong darating na Pasko. O hindi totoo na yung 500 peso Noche Buena at saka yung 20 pesos na regalo sa mga inaanak. Hindi po batas yan, ha? Hindi pinag-uutos. Sasabihin ng mga anak, sorry inanak, sabi ng gobyerno, 20 pesos lang. Miski sa Biblia, wala yan. Miski sa Biblia at sa crystal ball, wala yan. Wala. Hindi yan totoo. Uncheck natin, may pera man o wala, hirap man sa buhay wala, pairalin natin ang pag-ibig, pagmamahal sa darating na Kapaskuhan. Kung nagawa ang Pilipino, nasa husay at galing mo ang tunay na tagumpay ng sambayan ng Pilipinas, pag-ibayuin mo. Pero lagi ka magdarasal, huwag mo kakalimutan. Happy Feast Day of the Immaculate Conception of Mama Mary tomorrow, December 8. Magdadasal po tayo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong workmate, Barbie Atienza, sa ngalan ng aking partner na si Gladys Mabini. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo ulit. Ingat and God bless you. Alan, salamat. Mabuhay ka, Sir Barbie. Maraming salamat po. May trabaho.